Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham recipes. For today's video po ay isa naman pong pacham recipe ng beef shank sotanghon ang isi-share ko po sa inyo. So, ito po yung ating mga ingredients. So, meron po tayo dyan. Ayan, yung beef shank natin. Mga almost 300 grams po yan siya. Tapos, naggumamit din ako ng fresh sliced cabbage, fresh carrots, and then, lalagyan din natin ng fresh sliced ginger, at of course, 5 cloves na chopped garlic, medium size na white onion slice, and then some onion, spring onions po pala pang garnish. Then, yan po ay fried garlic pang garnish. And then, yung ating sotanghon, oyster sauce, sesame oil, tapos gagamit din tayo syempre ng Maggi seasoning, then yung kikkoman na green soy sauce, mantika or oil, and then Chinese rice wine, konting brown sugar. Ayan, brown sugar po. Konting-konti na lang siya. Aromat or magic sarap. Ayan, tapos gagamit din tayo ng harina. And then yung 5 spice na powder. So, procedure tayo. Season lang po natin yung ating beef ng 5 spice powder. Gaya po ng lagi kong sinasabi, kayo po ay makakabili nitong 5 spice powder po sa mga supermarket. Kahit sa probinsya namin sa Gaisano, meron yan siya. Tapos lalagyan natin ng aromat or magic sarap. Yung ating karne. Ayan. Kahit po gumamit kayo for example ng yung beef lang na normal, hindi yung itong parang pangbulalo, pwede pa rin po, the same procedure lang po ang gawin ninyo. Tapos, syempre, masahe lang para ma-relax yung karne. And then, lalagyan natin ng konting harina, both side, para hindi siya, kung sa Bisaya pa ba, dili mo luko imong karne. No? So, ayan po. So, basta masahe lang din. And then, pagkatapos natin i-season yung karne, set aside lang muna natin, painit tayo niyan ng ating pangmalakasang kawali. Ayan, so kita niyo naman, diba? Naka-face powder na yung ating beef shank. Ayan, so ngayon, habang nagpapainit ng kawali, pagka mainit, nalagyan lang ng konting mantika. Tapos, atin lang pong isi-sear fry yung ating meat hanggang sa medyo mag-brown-brown po siya ng konti both side. Ayan, so dahan-dahan lang po, dahan-dahan daw. O, ayan, diba? Kita niyo. Kapag diba, kita niyo hindi siya, tapos nag-slice po pala ako para hindi siya ano ba tawag nito, saktarang, dili maglukot-lukot ang karni ba, kanang di magkulo-kulo, na, pasensya na talaga kayo, minsan di ko mahuli yung mga salita sa Tagalog. So, ayan, pagkatapos ng karne, sinunod ko lang igisa yung ating sibuyas, bawang, at saka luya. So, as nakikita nyo, pinagsabay-sabay ko po, para po, wala pong sumama ang loob sa kanila, diba? Tapos, ibinalik ko na yung ating beef. Nilagyan ko lang ng tansya-tansyang Chinese rice wine. And then, lalagyan natin ng Maggi seasoning, no? Siyempre, mas pampalasa. And then, yung ating kikkoman soy sauce. Ayan, pwede naman po yung normal na soy sauce. Normal, yung any other brand na soy sauce sabihin natin. Ayan, so, pagkatapos niyan, atin lang po yan siyang palalambutin. O, diba? Kasi wala po akong pressure cooker, kaya medyo mahaba-haba yung cooking, cooking time ko. So, nag-add na po ako dyan ng warm water para mas mabilis siyang kumulo. Pero buti na lang po itong gaya ng lagi ko po sinasabi din sa mga content ko, buti na lang yung karne nila dito, hindi pahirapan magpalambot. So, after ng warm water, nag-add ako ng 1 teaspoon of aromat, and then some oyster sauce, and 2 tablespoons of brown sugar. Ayan, so mix-mix lang, and then cover hanggang sa, hanggang sa lumambot. Check nyo lang once in a while, no, kung malambot na ba or hindi, or kulang pa, kung malambot na ba, or kulang pa sa lambot. Ganun pala yon dapat. Kita nyo naman, matigas pa. So, nag-add pa po ako ulit ng warm water. Ayan. And of course, tinakpan ko na naman po ulit. Diba? Galing ng voice over, no? Minsan di ko na rin alam kung bakit pa ulit-ulit yung mga
pinaglalagay ko. Pwede ko namang sabihin na hanggang sa lumambot, tapos, okay na yun. Di ba? Pero ilang beses ko pong pinakita sa inyo kung ilang beses ko din pong binuksan at tinakpan yung aking niluluto. So, wala kayong choice kasi ako ang gumawa ng content ko, di ba? At binash ko na yung sarili ko. Ayan, so, ayan. In fairness, mga lovely people, eto palang sutanghon, no? Hindi ko siya binabad sa warm water. Diniretso ko siyang ganyan dyan. So, mas masarap po yung result kasi mas malasang-malasa yung ating sutanghon. Kasi po, sa kakanood ko po ng mga content sa TikTok, puro kumakain, natatakam ako. Tapos sunod-sunod yun na lagi kong napapanood, laging may beef pares. So, parang magkakapit-bahay lang po talaga yung lasa nila. So, lastly po, nag-add na po ako dyan ng sesame oil. So, tapos na po yan siya. Ready na, malambot na yung beef. Okay na lahat. So, yung gulay ko po, tinappings ko lang po siya para fresh po siya, para malutong. And of course, plating is struggle. So, kita nyo naman, kapag ka nag-plating na ako, hirap po talaga ako dyan. Diba? So, nilagay ko na sa large bowl yung aking niluto. Ayan. So, para mapicturean na lahat-lahat kapag photoshoot. So, yun po mga lovely people. Kung nakita nyo po at napanood nyo nga po, ganun lang po kasimple yung ating beef shank sotanghon pacham-pacham na lasang beef pares. Di ba? Sana po ay matry nyo. And sana po ay sabihin sa akin kung ano yung result at kung ano po para sa inyo yung feedback ninyo. So, sana ay may natutunan na naman kayo. And please don't forget to like, share, and subscribe. At sa doon po sa mga nakapag-subscribe na, thank you so much for subscribing. Abangan nyo na lang po yung aking tikiman time. Ingat po, enjoy cooking. God bless. Ciao, ciao! So, hello mga lovely people, it's Tikiman time. So, yan po. Lagyan ko ng konting karne, tapos yung sotanghon, di ba? Tingnan natin. Tikman natin pala. Sarap. Natsamban. No? Diba? Na-achieve ko yung taste na ini-imagine ko, in fairness. Kaya yun. Isa pa. So, ako lang muna yung nagtitikiman time kasi si Marco wala lumabas. Nagbibisikleta kasi nga maganda yung panahon. So, hindi na ako nagluto ng rice. Ito na lang. Yun, so. Diba? Ngayon, kung gusto niyo po na mas masabaw-sabaw pa, kasi yung may hinihigop, kayo na pong bahala mag-adjust. Ang lambot na rin na nung beef. Sarap. Brava. Pinuri yung sarili. So, tapos regarding po sa mga gulay, lovely people, option nyo na po yan. Choice nyo na po pala. Kung gusto nyo gisahin konti or ano, basta ako okay na ako sa ganyan yung, kasi diba itong cabbage na ito yung pwede rin pang coleslaw. Yun, so, masarap siya, manamis-namis. Kaya kahit ganyan yun siya. Tapos, syempre, yung carrots natin, very fresh. So, para malutong-lutong, diba? So, of course, gaya ng kakasabi ko lang, bahala na po kayo doon kung ano pong gusto nyo, kung anong gustong patsyam ang gagawin nyo. So, anyway, mga lovely people, thank you po for watching. At sana po ay may natutunan na naman po kayo isang bagong patsyam recipe from Cucina di Pichi. And of course, sana po ay
madagdagan pa ating mga kaibigan natin na mag-subscribe. Anyway, may beef na sumingit dito. So, paano po? Thank you po once again for watching. I hope mag-enjoy kayo na magluluto, gano'n, di ba? Tapos, syempre, ingat kayo palagi dyan. God bless, keep safe, and hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cucina di Pichi. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Ciao, ciao!